gloves po siya, mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung ako idamay pamilya mo nagsisinungaling. sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Uh, we proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. You have Okay the po. floor. Ilapit Your mo yung, Honor. ilapit mo yung kwan mo, yung Yes, Your Honor. Okay. Galing po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So, hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So, anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador. Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuan? Nakita mo? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Sige. Honor. Upon Speed investigador ka ng traffic po. traffic. Upon inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side, Ng roof po. Ng Roof. Sa bandang bubong. left side ng roof. Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas. Picture po ako. Abe, picture ka. Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po. Your Gilid ng Nasa kotse right ang side sinabi po mo? ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as Yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkarigluhan kayo ha? yes, Your Honor. Nagkarigluhan kayo. Apo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, Your Honor. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kung magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, Opo. please, ayaw ko mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, so, ayaw ko mag-contempt ng Ang sinasabi ko lang, taong na may sakit. ang sinasabi, According to you, may sakit ka, ha? opo. Ang Kaya sinasabi, huwag ka magsinungaling, please. hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. So, you confirm na merong Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang nakita ka. meron po. Then, Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh.
Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Eh bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong yun ang gasgas? Anong misigador ka eh? Kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa iyo na baka may pinapaboran ito investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, kagad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I You're understand, lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair, Your Honor. Yes. sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang Opo, nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya hindi- nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Mr. Chair, meron din akong Yes, picture ng right Senator hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplash ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor,
Sandali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. Sige po. Oh, very clear dito. Oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Basta Honor, ka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na. Hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Ah, May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaking UP yung kahit na birhans ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung ako idamay pamilya mo nagsisinungaling. sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan oh. Tingnan mo yung picture na yan oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi yung bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way, kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Sige. Sabay pa gano'n dyan. Siyempre, oh.
Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung, yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan, no? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa, Opo. no? Minsan pwede nating iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung ano, kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na eh. siya. Opo. Hindi kasi yung pang ano ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi pa bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po diyang sasakyan eh, palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace, parang may nakita Opo. kong high ace, ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong ano, iiwas po tayo konti. Iwas na lang, di O, ba? kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Sa Handlebar? gitna. Opo. Kasi naisandal ko po doon sa kotse niya eh. Kung di po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kung implement yung natin, yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman akong rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na
mabatukan siya. Kasi nga ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-iirod na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Kaya tuloy ka muna doon sa after that incident hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho. Yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, umaatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawa dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. O, Inaamin batok ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So, po. nung binatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yan. Pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po. Sigurado ka, susugurin mo siya? Ha? Gumalaw po ako ng ganun eh. Oh. Nagano po ako sa... So, sinabi mo ngayon Oh. na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga eh. Oh, reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po. Kaya hindi na po ako na matras ka. matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, But- if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kung man lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alam po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Kaya Your ano Honor. reaction? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng bike. Nag-retaliate. Opo, So, Italian. kaso lang po, inano niya na ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya Ah. huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat po, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yon, iniisip ko yon dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is,
yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong dakmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papeles yun? yes, Your Honor, kompleto po. Pero kang PTC-4 Opo, para doon. opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro di na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes, Doon sa Galas Station. yes, Your Honor. Kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor.